What's up guys? Welcome to our travel adventure series featuring Thailand. So now in this video, I am going to show it to you the Hupatat Cave here in Otaytani. As you can see, while we are walking, wait saglit, ba't ba ako nag-i-English? So tatagalogin ko na lang. So habang naglalakad kami, meron akong ibibigay sa inyong mga tip dito. Una-una, magdala kayo ng insect repellent dahil malamok sa parte na ito. Habang naglalakad kayo, mas safe na magdala kayo ng mosquito repellent. Pangalawa, mag-provide yung tourism nila ng flashlight. So, yung flashlight na hawak namin, galing yan sa kanila. Pero, maganda rin kung meron kayong sarili, just in case hindi kayo prepared, may ipro-provide na flashlight. Tas pagkatapos iuwi na lang pagkatapos ng tour. So ito yung dinaanan namin sa Hupatat Cave. It's my first time here also. So medyo maanghit lang siya kasi may mga waste or dumi ng mga paniki, pero only on a short period lang. Dun lang sa bandang may liblib. Safe naman siya, clear naman siya. You need also to take precautions, like yun nga yung sinasabi ko, magdala ng insect repellent, lalo na pag may kasama kayong bata. May kasama kaming buntis, so prepared talaga. And siya sa magandang experience ko dito is this Hupatat Cave was created by natural, man-made, hindi siya man-made. So kung pagpunta mo sa loob doon, para kang nasa Jurassic World, Jurassic era. At maipapakita ko sa inyo mamaya pagdating namin doon. So panoorin nyo lang yung video na ito. If you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button because I will be featuring different tourist destination site. For now, I'll more focus on this Thailand. This was our trip, family trip, August. We made 3 weeks ago, and ngayon ko lang nabigyan ng pansin dahil busy ako sa personal life din. At the same time, nag-upload din ako sa aking YouTube Shorts, TikTok Reels, and even Facebook vlog. So, mga long format videos, kailangan ko yung paghandaan ng mahabang oras at dapat prepared. So, kung mapapansin nyo, go back to the video, nagtatakip yung kasamahan namin kasi dito sa party na ito, medyo mabaho na. So yung sinakyan naming sasakyan is private, wala palang commuter bus dito, and i-google nyo lang siya. This is in Otaytani. Naglalakad lang kami para exercise na lang din. So ito siya, kahit madilim, pinilit kong mag-video pero hindi naman siya nakakatakot guys. So pag makapasok na kayo sa loob, para kayong pumasok sa time machine at bumalik sa nakaraan ng panahon ng mga Jurassic era. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat yung mga puno dyan is same sa panahon ng Jurassic. Yung atmosphere niya, na-maintain niya. So kung makikita nyo, parang kulang na lang yung mga artificial na mga dinosaur na ilagay nila, pero wala kang makikita na ganyan. Another thing is, kamangha-mangha dito is malinis siya. So ito siya, malalaking ferns. So yun, nilibot namin yung area. Hindi kasya yung isang araw dito guys, pero dahil marami kaming itinerary at isa ito sa itinerary list namin, so parang nagpa-survive na lang kami. So kung ako lang dito, kaya kong mag-explore dito buong araw. Pero dahil sa marami pang kaming naka-line up na activity, kaya inikot na lang namin. Yung makikita nyo mga signage dyan, yan, pwede nyong basahin, pwede nyong picturean. At the same time, may hawak akong cellphone kasi na-feature ko na rin to sa aking Facebook vlog. So, iba-iba yung format natin sa pagdating sa social media kasi depende yan sa algorithm. Iba yung viewership, like sa TikTok, sa Facebook page, and sa YouTube channel. Marami kaming pinuntahan dito sa Thailand. Isa na itong Hupatat Cave. Now, let's talk about the history of the Hupatat Cave. The cave was discovered in 1979 by Sunting Tumgusal. Dito yan sa Wikipedia, a local monk at Tam Tong Temple. At that time, he climbed down the cliff and found that there are many Aringa piñata grow in the area. Aringa piñata is the type of plant, which the Aringa piñata is categorized as an ancient tree in the same family as palm trees. Yung makikita nyong video dyan sa loob, yan yun.
He has dug off and blasted an opening in 1984. In the same year, the place has become a conservation area to develop it in the future as an ecotourism place. The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation recognized the uniqueness and importance of the valley and took place under its custody to make it well preserved. So yun yung kasaysayan. Hupatat is a valley located in Otay Thani Province in Thailand. There is an abundance of exotic plants such as Arenga piñata. The plants expanded wildly in the cordon of stalagmites and stalactites. During the visit, the rare animals like elongated tortoise and pink dragon millipede might be found. The valley is located in the Khao Wai Sok, one of the mountains in the Limestone Mountain Range, comprising an area of about 48,000 square meters. A long time ago, this was an enormous cave until the ceiling collapsed. Major limestone blocks scattered on the floor of the valley, confirming this theory. Surrounded by the limestone mountain, the sunlight is restrained from reaching the ground during any time than midday. So, makikita mo lang to ang araw kapag midday yung tarik. Hindi ito nasisinaga ng araw during midday only. The resulting humidity has contributed to the wealth of flora featuring large shrubs of genus Exocermia. Ito, nababasa na ito dito sa Wikipedia, that are similar to the ancient trees. The Department of National Parks stated this area as a conservation area dual to its geography with many exotic plants such as Caryota urens. Hindi ako biologist, botanist para malaman ko ito, pero at least nagkakaroon kayo ng idea kung ano ang meron sa cave na ito at bakit ito dinadayo at naging ecotourism sa Thailand. Yung access nito guys, Hupatat is located in Tam Patung Nong hunting area at Muwan Tung Nam Laksyang. Hindi ko na to isasama. Ito lang siya. Ito yung kabuuan ng cave. Meron kaming local tour guide na kasama nito na naging kaibigan na rin namin. As you can see, safe naman siya kasi may kasama kaming buntis, may kasama rin kaming mga bata. So, careful lang din kasi baka ma-slide kayo. So, yung pavement ng daanan niya, nagiging convenient siya. Inayos na din nila para madaling makapunta. Meron din mga warning signs and dapat nating sundin. At the same time, nagvi-video ako at nagpi-picture para dual yung purpose ko na i-upload ako sa vlog. Nauna ko yung i-upload yung vlog at saka ito yung vlogs, yung sa mga videos niya. So malaki yung area. Ito, ni-renovate na ito para convenient at easy access na din. Pero yung lahat ng mga halaman dito na tumutubo ay rare. Dapat ito yung include sa kanyang ecosystem na dati ko nang binanggit. So kamangha-mangha, ang nature na ito is itong malaking cave na nag-collapse. So ayan, may natutunan na naman kayo. So marami pa akong gustong i-share dito sa Thailand. Ngunit isa-isahin ko na lang sapagkat napakahaba. For almost 2 weeks yung vacation namin dito, isa-isahin ko na lang yung content. So leave a comment at hanapan natin yan ng kasagutan if may inquiry kayo. Registration dito pagka tourist ka is 200 baht. Pag locals ka naman 20 baht lang. So ang laki ng diferensya. So malawak yung opening niya. And marami kang matutunan sa bawat travel mo. Again, Thailand is a nice place guys. Marami kang matutunan. Paulit-ulit ko itong sinasabi sapagkat it's my first time here also. And hindi kami nagtagal dito. Siguro kaya nyong libutin ito around 25 minutes only. Kasi may iba pa kaming pupuntahan. So, randomly, tinistitch ko yung videos na ito at may papakita ko sa inyo yung Hupatat Cave. Again, my content here is also travel adventure series. So, I'm on my quest to feature more but focusing on one destination at a time. So, if you're new to my channel, scroll up mo. Baka may makita ka pang ibang tanawin dyan na gusto mong puntahan dito sa Thailand kasi marami yung napuntahan namin. Almost 16 tourist destination site including beach, temples, mountains, and caves and other historical landmarks dito sa Thailand.
Kaya mahirap gawin ng isang bagsakan lang yung mga videos kasi sulit na sulit siya. Sulit malaman yung kasaysayan nila dito sa Thailand. Alam nyo ba yung Thailand? Isa sa katangi-tanging Southeast Asian countries na hindi nasakop. So ibig sabihin, marunong silang makihalubilo, marunong silang makitungo at makisama. Ibig sabihin, unique yung culture nila, unique yung food nila, unique yung authentic yung pagkatao nila sapagkat hindi sila nasakop ng mga dayuhan. Hindi tulad sa Pinas, may halong Spaniards tayo, kaya paiba-iba tayo ng mga pagkain, mix na yung culture natin. So hanggang dito na lang and thank you for watching. Don't forget to follow or panoorin nyo rin ito sa aking TikTok page or sa FB Reels. Marami din ako dito kasi yung mga tao medyo limited yung attention span nila. So madalas ako nagpo-post sa Facebook Reels and Facebook Shorts and TikTok Reels. So ayun. Again, peace, bye-bye. Pauwi na kami niyan and ito siya. Wala kang ikatakot dito.